Ang atin pong bagong talaga na kura paroko dito sa San Jose de Nabotas ay imported. Galing po siya sa misyonerong kapisanan para sa salita ng Diyos, the Missionary Society of the Word of God. Pero siya po ay fully incarnated na sa Diocese of Caloocan. Kaya bukod sa pagiging inyong parish priest at rector, siya rin po ang chairman ng Diocesan Ministry for the Biblical Apostolate. Akmang-akma ang ating pagbasa ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma dahil ito'y may kinalaman sa salita ng Diyos at kung papaano ito nakapagbabago ng anyo patungo sa pagniningning ng ating pagkatao. Ang kwentong narinig natin sa ating gospel reading ngayon, ang siyang dahilan kung bakit hindi ako gaanong kontento sa translation ng Transfiguration sa Tagalog na pagbabagong anyo. Totoo, nagbago ang anyo ni Jesus habang nasa gitna siya ng pakikipag-usap kina Moises at Elias. Totoo naman na nakapagbabago talaga ng anyo ang pakikipag-usap. Naalala ko ang sinabi ng isang testigo na nakasaksi ng pamamaril ng kapitbahay niya sa isang delivery man ng Grab. Nag-uusap daw ang dalawa at narinig niyang nagko-complain ang kapitbahay tungkol sa kondisyon ng delivery at ang pangangatwiran ng delivery man. Nagsimula daw na magtaasan ang mga boses nila at maya-maya'y nagmumurahan na sila. Nakita daw niyang nagbago ang mukha ng kapitbahay sa tindi ng galit niya. Nanlilisik ang mga mata at mayroon siyang kinuha sa kotse niya na nakaparada sa garahe ng bahay niya na baril pala at pinagbabaril niya ang delivery man. Nagbago ang anyo niya. May kausap din si Jesus sa kwento ng tinatawag nating pagbabagong anyo ayon kay San Lucas. Pero kakaibang pagbabago ang nakita ng mga alagad kay Jesus. Nagningning daw ang kanyang mukha. Kumislap ang damit sa kaputihan. At mas angkop na description sa ganyan ang pagniningning ng kaanyuan. Masyado kasing generic ang pagbabagong anyo. May mga panahon na nagniningning talaga ang ating pagkatao. Kapag na-inlove ang isang tao at kausap niya ang taong ginigiliw niya, makikita mo kakaiba ang kanyang ngiti at lagkit ng paningin. O kapag ngumiti sa iyo ang isang sanggol o isang batang paslit, kahit gaano ka pakasungit, parang matutunaw ang puso mo. O kapag seryoso at makabuluhan ang pinag-uusapan at malalim ang mga napupulot na aral ng bawat isa, may pagtatagpo ng kalooban na kapagbabago ng anyo ang ganyang pag-uusap. Paano ba nakausap ni Jesus sina Moises at Elias?
Gayong ilang daang taon ang pagitan ng mga panahon na kinalalagyan nila. Mas nauna ng dihamak si Moises at pagkatapos ng ilang daang taon si Elias. At pagkatapos ng halos 1,000 taon ay ang Panginoong Hesukristo. So paano sila nag-usap? Alam niyo ho, ito ang problema. Kapag masyadong literal ang basa natin sa Biblia, nakukuha natin ang salita pero hindi ang kahulugan nito. Kaya nga, kailangan nating pagnilayan. Dahil hindi porket narinig natin ang sinasabi, ay nakuha na rin natin ang ibig sabihin. Ako po'y Kapampangan at sa amin sa Pampanga, amano ang tawag sa salita at amanwan ang tawag sa kahulugan ng sinasabi o ng ibig sabihin. Amano, amanwan. Salita, ibig sabihin. Sa mga Hudyo, si Moises ay sumisimbolo sa mga aklat ng batas na tinatawag na the Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At ang sumisimbolo naman sa mga panulat ng mga propeta ay si Elias. Ito po yung tinatawag na non-writing and writing prophets. Kaya simbolo lang sila ng mga panulat ng Biblia ayon sa pagkakaalam ng mga Hudyo. Kaya ang nagbabasa o nagninilay sa Biblia, kung nagninilay ka sa Book of Genesis, ay para ka bang nakikipag-usap kay Moises. At ang nagbabasa naman o nagninilay sa panulat, halimbawa ni Prophet Jeremiah, ay para bang nakikipag-usap kay Elias. Sabi ni San Lucas, nasa gitna ng pananalangin si Jesus nang magningning ang kaanyuan niya. Ibig sabihin, nagbabasa siya ng Biblia, nagninilay ng salita ng Diyos, at nakatutok ang pansin niya sa mga pagbasa ayon sa batas at propeta, ayon kay Moises at Elias. At ito ho'y ginagawa rin natin kapag ginagamit natin ang salita ng Diyos sa ating pananalangin at nagagabayan tayo nito sa pagharap natin sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Pero hindi lang sa personal o sarili ng pananalangin ito nagagawa. Nagagawa rin natin ito sa mga okasyon ng sama-samang pananalangin, katulad ng pagbibiblia rasal ng ating mga BEC o Basic Ecclesial Communities. Nagkukumpul-kumpul para mag-usap-usap at magnilay tungkol sa salita ng Diyos. Katunayan, pinasikat ho ito ni Pope Francis sa dinaluhan kong Synod on Synodality bilang conversation in the Spirit. Ito daw, aniya, ay hindi lang para makinig tayo sa isa't isa, kundi ang makinig sa binubulong ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng masasabi ng bawat isa. Conversation in the Spirit. Hindi siya ordinaryong conversation. Ito ay pag-uusap na ginagabayan, tinatanglawan ng liwanag ng Espiritu Santo
sa salita ng Diyos. Para kay Pope Francis, ito ho ang pinakamabisang paraan ng konsultasyon. Kapag ibig nating tuklasin ng sama-sama ang kalooban ng Diyos sa konteksto ng mga kasalukuyang karanasan at mga tanda ng panahon, sa masusing pakikinig natin sa isa't isa, sa magalang na pagbabahaginan na humuhugot ng inspirasyon sa salita ng Diyos, pwede nating marinig ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng isa't isa. Madalas kong sabihin sa inyo, hindi naman kayo pumasok ng simbahan para makinig sa pare. Kapag kami tumayo rito, ang ibig niyong marinig ay ang salita ng Diyos. Pero kapag ang salita ay natanim sa inyong puso't isip at kalooban, pwede ring magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo dahil tayong lahat ay mga binyagan tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Kaya hindi po namin monopolyo ang pagsasalita ng salita ng Diyos. Ito po'y lalong nangyayari kapag natutukoy natin ang mga punto ng pagtatagpo ng mga kalooban ng mga nag-uusap. Ang tawag dito ay mga points of convergence. Kapag wala pang pagtatagpo ng kalooban sa pag-uusap, baka ibig lang sabihin noon ay wala pang mapagkakasunduan. Baka ibig sabihin noon, kailangan pang makinig. Kailangang ipagpatuloy pa ang pag-uusap. Sa ganyan lang pwedeng magbunga, hindi lang ng pagbabago, kundi ng pagniningning ng kaanyuan ang lahat ng ating mga samahan sa pamilya, sa pamayanan, sa parokya, sa buong lipunan. Sayang ho talaga kapag hindi na gaanong nakapag-uusap ang mga magpapamilya. Kapag kahit sa hapagkainan ay nakatutok pa rin sila sa TV o sa cellphone. Paano uunlad ang pagsasamahan sa isang mag-anak kung di na sila marunong makinig sa isa't isa? Sayang naman kapag dahil lang sa pagkakaiba ng mga pananaw, halimbawa sa politika o pagkakaiba ng opinyon tungkol sa mga isyung panlipunan, ay iiwas na tayo sa pakikipag-usap kapag hindi na tayo makikinig sa isa't isa, kapag nasisira na ang ating pagsasamahan. Alam niyo po, lahat ng magagandang mga plano, proyekto, at institusyon ay bunga ng masusi, bukas loob, magalang, at matiyagang pag-uusap. Sa palagay niyo ba tatayo ang simbahang ito kundi nag-usap-usap ang inyong mga ninuno dito sa Nabotas? Kapag natututo na tayo na makibuklod, magbukas at makibuklod ng puso at diwa, makilakbay sa ating mga kapwa, sa kabila ng mga pagkakaiba natin, mas mabilis nating naaabot ang mga bagay na totoo, mabuti, at maganda. Mas mabilis nating matatamo ang mga bagay na tunay na magpapaningning sa ating pagkatao dahil tayong lahat ay nilikha sa hugis at wangis, nilikha na kalarawan ng Diyos
na nagniningning sa katotohanan, sa kabutihan at kagandahan.